Sa gitna po ng kabi-kabilang protesta at pagbatikos ay naglabas po ang Korte Suprema ng temporary restraining order na pansamantalang pumipigil sa pagpapatupad ng Cybercrime Prevention Act. At ito po'y bunsod na rin ng kabi-kabilang pagtutol sa naturang batas. Ito'y matapos pong talakayan ng mga maestrado sa isang en-banc session kanina ang 15 petisyon na inihain laban dito. Kaninang umaga pa po naging maugong ang pagpapalabas ng TRO ng Supreme Court laban sa Cybercrime Prevention Act. Pero ngayong hapon lamang po ito opisyal na inilabas sa Korte Suprema. Para sa karagdagang detalye, may live report si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Gigi, hindi na muna maaring ipatupad ng gobyerno ang anti-cybercrime law matapos na magpalabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO. 120 days ang effectivity ng inilabas na TRO ng Korte Suprema. Binigyan din ng Korte ng 10 araw ang mga respondents sa 15 petisyon para magbigay ng kanilang komento. Kasali rito ang Office of the Solicitor General. Samantala sa January 15 naman, sa susunod na taon, ang itinakdang oral arguments ng Korte Suprema para sa nasabing batas. Samantala, natanggap na Gigi ng DOJ ang unang online complaint na maaaring maging test case sa pagpapatupad ng anti-cybercrime law. Isang 17 taong gulang na babaeng Pilipina ang sumulat mismo kay DOJ Secretary Laila De Lima na humihingi ng tulong para mapatanggal ang mga sex video ng pang-aabuso sa kanya na matagal na raw kumakalat sa internet. Pero dahil wala pa ang implementing rules and regulations ng batas, tali pa ang kamay ng DOJ. Sa isang forum din na ginanap sa Maynila kanina, isa-isang sinagot ng DOJ ang mga kine-question sa batas. Paglilinaw nila, hindi aabot sa 12 taon ang pagkakakulong na parusa sa online libel. Mula raw kasi sa 6 na buwan hanggang 4 na taon sa ilalim ng anti-cybercrime law, tumaas lamang ito sa 4 na taon hanggang 8 taon. Ang multa raw nasa 600 pesos lang hanggang 2,000 pesos. Hindi rin daw prioridad ng DOJ na habulin ang mga vlogger at ang mga nagpo-post ng sarili nilang opinion sa social networking sites. Sa Section 19 naman ng Cybercrime Prevention Law, nilinaw rin ng DOJ na wala silang kapangyarihang magpasara ng website nang walang utos ng korte. Ang pwede lamang daw nilang gawin ay i-restrict ang access dito o i-block ito. Maaari lamang daw itong gawin sa mga pagkakataon kung ang laman ng website ay tungkol sa terorismo o pananakot at maaring pagmula ng panik ng publiko. Pero hindi pa rin nasiyahan ng ilan sa mga stakeholder na dumalo sa forum. Si Globe Vice President Rodolfo Salalima naliwanagan daw pero sana inilagay na raw sa batas ito para hindi na nagkagulo pa ang publiko. Sabi naman ng Commission on Human Rights, sana raw sa susunod ay imbitahan sila ng mga mambabatas lalo't nakakaapekto sa issue ng human rights ang batas na ito. Gigi? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.